ang burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover ngayong hapon, yung check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Ms. Madeline. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OVP na take an update na VP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP, ma'am, unsay reaction nimo ma'am nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family, dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag, no, kay dili ta maka-predict sa weather, pero anto dito na lang. Okay. Anto dito na lang, sir. Next Okay. question, Sir Louis Oranda, Jimmy. Yes, VP Inday, magandang hapon po. Sandi pagpalo kung katalungan dito. Sabi sa House leadership yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilahang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang VP Inday. Atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no, sa pagkakaroon case-to-case basis may kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalon mi sa inyong desisyon para kibalon mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question, Sir Alex, PNA. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na po motupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young boons din sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo. Klaro ba to? Boons. Marlon Tibugan. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao, kung mo attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo attend or
support sa tao nga dili mo attend. There's a phone-in question from the OVP Media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piat. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go ahead. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Tulfo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senator Tulfo? Any reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Sige, VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no. Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho, but definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. There's a follow-up from the OVP Media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that will be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa nga si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaon sa taga Mindanao nga muuswag kung gulambo ang Mindanao, pero gipahunong karon sa kasamtang administrasyon. Ano sa imong komentaryo? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity. Particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated
ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sir Ray, Bomborajo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pat ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to develop we always endeavored to implement peace and development instead of dole outs. Isa pa po sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawadon sa tao nga murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata mura gingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Follow up advice, nakita ba nimo ato na pahigayon nga mahatag ang pundo hindi pangayo rin na sa Senate? Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon may tungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsay ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa among opisina. Next question, Ivy. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe pa kainit ang lugar. On sa na po ang aircon. Sir, Rock. I think matay taan. Yes, Saglit lang po, ma'am, ha? On na po natin yung air. Cool down. Okay. Wala na. Yes, ma'am. Yes, VP, regarding pa sa imong gingon kanina, decided to magkaturan sa election for presidential election. But then, na naman ko'y survey, VP, nga ikaw mo ginagunas for presidential survey. So, unsa ba'y imong assurance po sa mga kining nag-aghat sa imuha karong VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am. Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro
buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko doon ay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karagahan magod everyday nga nagapangayo og serbisyo, especially din ni medical assistance, VP, how you can assure na makatagan sila ng assistance, especially katong mga medical assistance diri sa Caraga region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget, amo agid na ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan gyud nako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Please, Junji, our radio. Junji, yes, in the DP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kang kalta sa atong budget no for next year. What will happen sa atong mga Office of the Vice President, regional office vice, possibly ba makasira? Wala pa man good mi nakakita, sir, sa amo ag yung tinuod nga budget para sa 2025 kay wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa Balao, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalot ta kung unsa ang ato ang mga buhaton, unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Alam lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga ganun tikit na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, dito manggod sa ako ang pagsugod no sa ako ang termino isip Vice President, doon naman ko ko'y nga buhat no. Dito sa oath, kung makita ninyo ay execute and implement laws and kanang na ako sa executive department, kauban ako ang ato ang Pangulo. So but pasabot nakabutang ko dito na I will protect and defend the Constitution, but pasabot tanan tong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mao to siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulti nga duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay moduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede miingon og dili ko motabang sa imo. So ang mga tao naanad naman silang no nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President kay dili lang man na karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli De Castro. Siya gyud ang nagsunod nag-unaan na paghumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ing-ana. Therefore pag muduol sila sa amoa, dili pwede mosulti ang gobyerno na uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ing-ana. So doon ako'y oath na undertake na dito sa ako ang oath na tanan nga naa sa konstitusyon nato kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Therefore, dili ko pwede modili sa mga tao nga nangayong tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang ilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng magnegosyo tayo? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals no pwede mag-apply sa magnegosyo taday. Mag-anhi lang sila sa ato ang satellite office kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao dinhi sa Butuan City. Tapos kuhaon nila tong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na mo siya.
Final question, Sir Ting. Okay, ma'am, what is your biggest the biggest challenge karon as Chief Vice President sa Pilipinas? Actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilahang trabaho, na-appeal ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon maginaim mo hang pangalan because there's a race, no? So para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahang kakompetensya sa politika. Pero kani mga kauban na po sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers. Naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Mao man gyud na ang amuang delineation din sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga bawal gyud ang mamolitika diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang central office because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So mao na siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maguna-una paunsa ko makatabang sa ilaha and pirmi ko maguna-una nga maluoy ko sa ilaha nga nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya. Dili baya basta-basta nang ingana kay tungod ang tao ba wala kay bahandi, wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatao ang imuhang pangalan. Mabisag sige kang ma'am, pero unsa may sikreto sa Vice President nga guwapa magigihapon kayo? Basta termina ko na siya ginasulti sir sa tanan kung asa man ko moabot ginasulti ginako na basta Pilipina guwapa gyud na. Tungod kay ang atuang nasod nakaproduce ta og 4 ka buok Miss Universe. Sa Miss Universe lang na do na pay laing mga competition nga do na pud tay mga nidaog. So, walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly, ma'am, imong Christmas greetings, ma'am, por Caraga dito. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga o sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ilaha. Thank you. Thank you. Thank you.